Katagal yan bago ano. Uy, hawakan mo, totoo. Mga bossing, magandang araw sa inyo. At syempre, Pasko pa rin. Today is December 26, mga bossing. So bukas tayo. Mga boss, meron tayong H100. Ang H100 natin, mga bossing, ay nagawa na natin. So mga 1 year ago. Okay, so 1 year ago, nagkaroon siya ng problema sa load ng Freon. So nawawala o nagbawas yung kanyang Freon, kaya nawala yung lamig. Mga bossing, isang taon na nakakaraan nung ginawa natin ito, nilinisan natin lahat. Ang problema ngayon, wala ulit Freon, kaya kailangan natin ipa-pull out ulit yung evaporator, mga bossing. So hindi ko na pinasok dahil wala namang holiday pa naman, mga bossing. So dito na muna tayo sa labas magtatanggal ng ating evaporator. So walang nakita, mga boss, sa labas na leak sa mga dugtungan, kaya pina-pull out natin ng evaporator. So mamaya makikita natin kung nasaan. Yung nasa likuran, mga bossing, na ibaba na. So papa-check up ko na yan. Papa-check na natin yan, mga boss, kung nandiyan yung leak, no? Mga bossing, nababa na natin yung harapan ng ating evaporator. Bong, lagyan mo muna dyan. Pasadaan ko lang yan. Nababa na natin yung evaporator sa harap ng ating H100, mga bossing. Yung isang taon nung nilinis namin, ito na itsura niya. Pero may mga palatandaan, mga bossing. Ayan, naglalangis. Sigurado may singaw to. Pero mas maganda kung pag naligtis natin, automatic talaga magbabubbles pag nilagay natin sa tubig, no? Kagaya nitong harapan nga natin, mga bossing. Ayan. Wala siyang singaw. Meron tayong 200 PSI na niload na hangin, nitro. Kung may leak, magbabubbles, diba? Ito naman, clear. So, wala siyang problema rito. Pero mamaya, itong ating evaporator ng harapan, sa harap, so sana, makita agad natin na may leak para at least, wala na tayong ibang pagdudahan pa sa ibang pyesa. Okay? Mga bossing, positive talaga yung ating front evaporator ng H100 natin. May leak talaga. Ayan, oh. Okay, so 200, walang 250. Meron talaga. Okay, so isang taon lampas nung ginawa natin, bumigay itong evaporator niya. Linis lang din naman ang ginawa natin nung nakaraan dito. Pati valve, hindi pa natin napapalitan yan. Okay, so papapalitan natin ng panibago to, mga bossing. Negative na to. Hindi na natin re-repair niya kasi tanggal dashboard. Napakahirap pag uulitin mo ulit yung trabaho. Okay, mga bossing, oh. So ganyan yung pagtanggal ng ating evaporator. Ngayon, kung halimbawa re-remedyohan natin yon at tumagal na mga 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan, uulitin mo na naman to, no? So pag baklas kabit, ayaw natin ng ganyan laging ginagawa sa ating dashboard. Kasi yung mga sakit nga na iniiwasan nating magkaroon ng loss connection, hindi mo maiiwasan yan kung lagi mong binabaklas. Pati yung mga ganyan mga clip, mga bossing, no? So mas magbubusalsal na yan, syempre magluluwagan na yan, no? Kaya papapalitan natin ng panibagong evaporator yun. Okay? At hello daw ulit kay Salem. Ayan, no? Mga bossing, bibigyan ko kayo ng sample na isang dinudual. Hindi ko alam kung sinong subcon nitong ating H100, no? Tingnan natin, meron ba sa likod na nakalagay. O yan, Sanden, mga bossing. Nag-install nito si Sanden ng rear evaporator. Okay, yung mahaba na yan. Pero pansinin nyo kung bakit hindi tayo nagdudual ng condenser pagka tama naman ang laki. Etong nilagay nila dito, nakadual sila kasi ang mga FB body natin, mga bossing, hindi naman yan dumating ng buo, no? Dito na sa ating ginawa itong mga body. So harap lang talaga. So kaya sumusunod tayo pag minsan na pagka malaki na ang condenser, hindi na tayo nag-a-additional ng condenser. Kasi mismong si Sanden, yun ang ginawa nila, nag-dual sila, pero urig pa rin yung condenser, isa lang, hindi nag-additional. Wala akong nakita sa ilalim na additional na condenser. Kahit sa kabila, mga boss. Kahit sa kabila, mga bossing, wala siyang condenser. Mamaya iilaliman ko kung gaano kalaki yung condenser ng H100 natin. Tapos check natin kung anong model to para makita nyo kung bakit walang additional na condenser si Sanden, no? Model ito, mga bossing, mga lamang 2017 model to, Ayun, basta Sanden, nag-install sila ng dual pero hindi sila nag-additional ng condenser. Okay? So kaya hindi talaga rin ako naglalagay ng condenser. Pagka goods naman, yung laki ng condenser.
Mga boss, ito na yung ating front na evaporator ng ating H100, pati yung dry expansion valve mga bossing. Yung dryer, papapalitan din natin yung receiver dryer nya. Okay, yung dryer mga bossing, papadukot na lang natin. Nandun yan nakadikit sa may ating condenser para hindi na tayo magdagdag ng labor kay bossing. Kasi pag binaba pa ng buo, dagdag costing ng labor yan eh. So padukot na lang natin, nandun yan sa loob mga boss. Ito yung filter niya tulo. Wala sa labas yan, hindi yan filter sa okay lang yan. Mga boss, itong H100 natin, wala itong lagayan ng cabin filter para ma-filter yung dumi na tatama kay evaporator. Okay, so yan yung higupan niya dun sa loob. Ito naman yung sa harap. Sa labas mga bossing, may nakalagay siyang cabin filter. Pero pag ginamit mo lang yung hangin na galing sa labas. Pero yung pag sa loob na, wala. Ito yung suction niya. Dito sa suction yan eh. So wala kang pwedeng ilagay, maliban na lang kung lalagyan mo yan ng mga parang yung iba na dati, mga stocking, iniipit lang yan dyan para kahit pa paano makapilter. Direkta agad kasi kay evaporator mga bossing, hindi ka mukha ng ibang mga Hyundai natin, may cabin filter no? Eto sa kanya wala. So papalinis lang muna natin to. Okay mga bossing, vacuum tayo ng ating H100 tapos load tayo ng Freon. Tingnan natin kung malakas pa ba ang compressor na ito sa loob ng mga 5 taon, 6 na taon. Wala kasing Freon kanina kaya hindi natin nalaman kung malakas pa ba ang compressor o hindi no? So pag naloadan na natin, tingnan natin kung ano makukuha natin dyan. Okay, karga tayo ng Freon mga bossing. Sana may bomba pa. Okay mga bossing, medyo masama yung reading ng ating nakuha. Antas, 275, napakataas. Tapos 60. Okay, ang nakikita natin dito yung clutch pan nya, hindi na ganun kalakas. Tapos yung pan nya na backup dun sa ating condenser o yung nakaposition sa condenser natin mahina na rin. Bigyan natin ng konting sample mga bossing sa ganyang kataas. Basahin natin ng konti yung kanyang condenser. Tingnan natin kung gaano kabilis bumaba yung ating high side. Okay, pataanan lang natin ng konti yung ating condenser. May nakaharang pang pan yan mga bossing dun eh. Pero basahin lang natin ng konti. Okay! Time! Okay, tamo mga boss. Ang laki ng binaba. 275 napunta sa 150 lang lampas. So hindi ubra. Pati yung kanyang low side bumaba na ng 50. So hindi ubra yung ating clutch pan, hindi rin ubra yung pan. Kailangan nating magawa yan. Buksan natin yung pana. Ay mga bossing, walang kahangin-hangin. Para-rev mo nga konti. Wala na, tamlay na eh. Naiwan na. Walang hangin. Dali. Iwan na. Sobrang lambot mga bossing, kaya ganun kataas yung temperatura ng ating high side. Okay, so kung nalalagyan ng silicone oil, palagyan na lang ng silicone oil. Pero yung isang pan na nasa gitna, mahina rin, hindi ko rin marinig yung ugong niya. Ay, so gastos to mga bossing. Start mo nga pare. Ay, shoutout kay kumpare kong Ryan oh. Ayun oh, shower out. Wala eh oh. Wala, iwan na iwan. Kasi ito makikita yan. Sige. Pag pinatay mo, wala na yan oh. Freewheeling na mga boss oh. Dapat hindi ganun katagal yan bago ano. Uy, hawakan mo, totoo. Wala na mga boss oh. Kaya na niyang hawakan.
Diba? Hindi ko ginagawa yan mga bossing ha. Ang angas mo ah. Bahala siya. Pero wala, oh, yan. Shoutout lang. Tama yan, ganyan. Pag malawag mo talaga. Wala na, negative na, nahawa ka na. Yan ang tamang successful yan. Wala. Okay, so papalagyan natin yun, hindi obra. Masisira yung compressor natin, baka may pag-asa pa yung ating compressor na ma-save. Hindi matuluyan, so palagyan na natin ng, ng silicone oil yung ating clutch pan. Tapos pa-advise natin yung kanyang pinakampan kung kaya niya magpalit, mas maganda kung palitan din. Okay? Okay mga bossing, problema namin wala kaming pantanggal nung ganong liabe na ganong kalaki para tanggalin yung clutch pan. So negative, so papagawa na lang natin to kung saan niya pwedeng ipatanggal yan or kung anong sasabihin ng mekaniko no, tungkol dyan. Pero para sa akin mga bossing, mahina yon, hindi naman dapat talaga nahawakan yun. Ang kalaban kasi neto, pagka uminit na kasi, doon na nagkakaroon ng trouble. Mas lumalambot na siya o nagpi-freewheeling na siya. So hindi ko papakailaman na to dahil baka makasira tayo. Wala ako nung pantanggal, sinubukan namin pero mahigpit, masyado matigas. Okay, so papa-check na lang natin yan doon sa may-ari, sa mekaniko niya kung saan pwede. Sila na munang bahala dyan. Advice na lang natin sa kanila. Okay mga bossing, ngayon lang hindi natin nagawa yung kanyang clutch pan, so bahala na sila dyan. Pa-update na lang tayo kung ano na yung mga nagawa nila o ginawa nila or magagawa ba nila. Pero yung high side na 275 negative yun mga bossing, so kailangan mapababa niya yun hanggang 220, 200 pinakamaganda. Okay, so update ko kayo kung sakaling anong mangyari dito sa kanyang H100 na to, kung magiging matino ba mga bossing. Pero yun yung nakita natin at saka yun yung naobserbahan natin sa kanya na hindi uubra. Okay? Automatic.